Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang experience ko sa aking sister-in-law. Palihim niyang kinukuha yung mga damit ko. Tapos itatago niya sa ilalim ng basket ng kanyang labahan. Sa di inaasahang pagkakataon ay nahuli ko siya. So ang ginawa ko, kinuha ko yung mga damit kong bago at pinalitan ko ng mga luma. Unaware siya na alam ko na yung ginagawa niya. Until the day na siguro ililipat niya na sa lagayan niya ng mga damit, napansin niya bakit wala yung mga bago. Babalik na kasi siya sa kabilang bayan to continue her study. Ayun, nagsusumigaw habang nag-empake. Siguro bago niya na-realize na nawawala yung mga damit na kinuha niya sa akin. Tapos nagdadabog na tinatawag yung mother-in-law ko. Sabi niya, "Ma, nasaan yung mga damit ko dito sa basket?" At sinabi ko sa kanya, "Ito ba yung mga hinahanap mo?" Sabay pakita ng mga damit ko na isa-isa niya kinukuha sa drawer ko. I took a video of it nang makita ko sa basket. Pinakita ko sa mother-in-law ko lahat ng ebidensya na meron ako na akin yung mga damit na yon. So, ang reaksyon ng mother ko, wala lang sa kanya. Sabi niya lang, magpakumbaba daw ako dahil ako daw ang nakatatanda sa aming dalawa. Which is 20 years old na ang kanyang anak. Intindihin ko daw yung mga needs ng bata. Hindi ko talaga maintindihan ang mother-in-law ko. Ang sa akin lang, sana kausapin niya o disiplinahin niya yung kanyang anak dahil masamang gawain yon, kumukuha na hindi naman sa kanya. Sa bahay nagsisimula ang magandang asal. Ginawa niya sa akin yon, so paano pag sa ibang tao, maaari niyang gawin din. Mas mapapahiya pa sila kapag ganun. So si husband kinausap yung nanay niya and his sister about this matter privately. Then yesterday, nagsimula na sila mag-impake. Lilipat na daw sila ng bahay sa sarili nila. Dahil bahay naman namin yung kanilang tinutuluyan sa ngayon. Naaamoy ko na yung aking peace of mind. Kakaiba din ang takbo ng utak ng mother-in-law mo. Kinukonsinti ang mali. Mag-ingat ka sa pamilyang yan dahil baka dumating ang araw na pagkaisahan ka nila. Ganyan din yung sister-in-law ko. Mula nang dumating sa bahay, pakialamera sa mga gamit ko. Nabwisit ako kaya pinarangka ko. Ang sabi ko sa kanya, dumating ka lang dito sa bahay, nagkakawala-wala na yung mga gamit ko. Totoo yata yung sabi nila, na hindi mo kamag-anak ang kamag-anak ng asawa mo. Kaya huwag ka magsusumbong sa kanila dahil never ka nilang kakampihan. Blood is thicker than water. Tama ba? Nakalulungkot lang talaga. Dapat sila mismo na mas nakatatanda ang magsasaway sa mga bata sa maling gawain ng kanilang mga anak. Ganyan din yung sister-in-law ko, pero makeup naman ang kinukuha niya. Lagi ko nakikita sa mga gamit niya yung mga nawawala kong makeup. Tapos kinukuha ko na lang ng palihim. Nung sinabi ko sa kapatid ko, mas kinampihan pa niya yung kanyang asawa. Ang sabi daw ng asawa niya ay meron din daw siyang ganun. I remember someone. May time kasi na nag-i-stay ako sa bahay ni ex. Tapos nag-iiwan ako ng mga damit ko para kung sakaling biglaan na di ako makauwi ay may magagamit ako. One time, napasama sa laundry yung mga damit ko. Tapos nakita ko nasuot na ng kapatid niya. Di ko na binawi, nakakahiya kasi. Mali ang kuhanin ng isang bagay na hindi sayo. Mura man ito. Kailangan mo magpaalam sa tunay na may-ari kung ito ay kanyang ibibigay sa iyo. Hindi mo dapat basta-basta kinukuha ang isang bagay na hindi mo naman pag-aari. Mali ang pagpapalaki ng magulang siguro niya, kaya ganyan na nangyari sa kanyang anak. Dapat nung bata pa lang ay tinuturuan niya na ito ng magandang asal para sa kanyang paglaki ay nadadala niya ito. Dapat talaga sa mga magulang, bata pa lang disiplinahin. Kung nagkamali, paluin o pagsabihan, hindi yung kakampihan pa nila.